Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Buong durasyon ng kanilang biyahe ay nanatiling nasa labas ng bintana ang kanyang tingin. Pinili niyang tumahimik kahit na nagkukulitan ang mag-ama sa kanyang tabi. Habang nasa alapaap, lumilipad din ang kanyang isip sa hinaharap. What will happen next? Anong plano ni Connell? Bakit wala na siyang lakas para kontrahin ang lahat ng desisyon nito? He even talked to her auntie. Ayon dito, ay hihintayin sila ng kanyang tiyahin sa airport. Ilang oras lang ang biyahe galing Caloocan hanggang San Agustin, kaya hinahanda na ng sarili sa matinding paliwanagan. Gusto niyang maghimagsik dahil pinangunahan siya nito. Ngunit, ano pa bang magagawa niya? He didn't give her any choice. Kulang na lang itago niyang sarili sa nag-aakusang paningin ni Tia Rosita. Talagang nilagay siya ni Connell sa alanganin. Yung bang wala na siyang choice kundi ang ipaliwanag kung bakit. At nasa hot seat na nga siya kay Henry at sa ina nito. Wala siyang nagawa kundi ang haluan ng kasinungalingan ang mga dahilan niya. Kailangan niyang gawin yon. Dahil sigurado siya magagalit ang dalawa at ang maapektuhan niyon ay si Agus. Iyon nga lang bang dahilan niya? O ayaw lang taga na magalit ang tiyahin niya at pinsan kay Marco? Ipinilig niya ang ulo. Not again. Dapat hindi siya padadala sa isang haplos lang nito. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng mansyon, ay lihim na lang siyang napabuntong hininga. She don't know how to decide. Ang tanging desisyon niya ay mananatili lang sa Baguio. Pero heto siya ngayon. Hawak-hawak ang kamay ni August papasok sa mansyon. Mama, is this Papa's house? Tanong nito habang nakatingala sa taas at iniikot ang tingin. Hindi pa siya nakasagot ay nasa likod na si Marco at dala ang kanilang mga gamit. Blanko ang reaksyon na pinukol niya to ng tingin. Our house, little buddy. This will be our home forever. Sabay tingin sa kanya. Hindi niya napaghandaan ang biglang pagkindat nito sa kanya. Welcome home. I want to talk to you. Seryosong anyong saad niya kay Marco. Sinadya niyang patulugin na maaga si August para magkasarilinan siya ng ama nito. Kasulukuyan itong naghuhugas na kanilang pinagkainan. Gusto niyang tanungin kung wala ba tong katulong sa mansyon. Ngunit ipinagpaliban na lang niya, mas mahalaga ang pakay niya rito. Tumigil ito at agad pinunasan ang kamay para harapin siya. Okay, let's talk in the living room. Hindi niya alam kung ilang puntong hininga nang binitawan niya sa araw na yon. Mabigat ang loob na tinungo niyang sala at hinihintay ang lalaki. Bakit mo ginawa yon? Hindi pa ito nakakaupo, ay gigil ng tanong agad niya. You should ask me first. Why, Alexandra? If I've ever asked you, would you come? Would you come with us? Hindi. Mahinang sagot niya. But Marco, you don't have any right to control and decide for me. I don't know if what I did can justify any sorry. Alexandra, I screwed up. I never see myself having a family. But when you left, I swore, Alexandra, I'm empty and devastated. Yes, that's why you friended August without letting me know? Because I don't want to say, if I showed up, what would I say? That I'm sorry? Ano magagawa ng sorry ko? Yes, Alexandra, I admit that I was an asshole.
But only God knows how I want to hug you, while your pain while trying to be strong in giving birth to our little one. But I was so coward, Alexandra. I never had courage to talk to you and tell you how heartless I am. Natatakot ako. I'm mad, Marco. I hated you for rejecting August. I hated you for making me feel worthless. Gumaralgal ng kanyang boses at konti na lang bibigay ng kanyang mga luha. I know you can't ever forgive me. Sigurado mas nagagalit ka pa dahil sa ginawa ko ngayon. But Alexandra, is it too much to ask that I want to give August a complete family? Kalabisan ba na hiniling ko sa'yo na gusto kong lumaki siya na may mga magulang? Look at me, Alexandra. Look at me. Lumuluhang tiningnan niya ito. I am. What you can see right now is the real me. Now, I want to ask you something. Do you want our son to walk the same path? Full of hatred and broken? Tell me, is this what you've been wanted for him? Sunod-sunod siyang umiling. Because Alexandra, all I want to do is to make him happy, which I've never had before. Ayokong pagdaanan yung pinagdaanan ko na puno ng hinanakit kay Daddy, lalo na kay Mommy. Pumiyok ang boses nito. Look, I'm not asking you to marry me. If that's bother you, you can still see your boyfriend if you want. But, can you at least stay with us and pretend that we're doing fine in front of our son? Pinahid niya ang luha. Pinilit na huwag pumiyok ang boses. Walang ina na ayaw sumayang kanyang anak, Marco. Kung ako lang, lahat gagawin ko para lamang sa ikakasaya niya. But I'm thinking about you. Will you ever be ready? Hanggang kailan mo kaya? Being a parent is forever, Marco. Hindi pwedeng gusto mo lang ngayon dahil gusto mo. At pwede mo nang ayawan sa susunod na araw. Paano kung darating ang panahon na makatagpo ka ng totoong mamahalin? Like Jeremy? Please, bring him out from the topic. Jeremy has nothing to do with our situation. I'm just thinking about the possibilities. Paano kung kailan ayaw nang mawali ng anak natin sa'yo, saka ka magbabago ang isip? Alexandra, that will never happen. How can you be so sure, Marco? Remember what happened before? Ayaw mong iwan kita. But in the end, ikaw yung umiwan sa akin. That time, I needed you most. While I'm waiting for you to come home, nasa kandungan ka na ng ibang babae at nagpapakasaya. Naguguluhang tumingin ito sa kanya. Who told you that? Mapait siyang ngumiti. It's not matter anymore, Marco. Hindi na importante kung kanino ko nalaman. In fact, what happened between us was just nothing. We never had a relationship. Just promise me one thing. Kung sakaling magkaroon ka ng sariling pamilya, I don't have a plan of building a family with someone else, Alexandra. Kung ganito lang tayo pwede, so be it. But please stop pushing me to such things that I will never ever gonna do. Never. Wala na siyang maitugon pa sa sinabi nito. Ilang minuto lang na natili siyang tahimik bago to nagawang basagin ang katahimikan. Can we negotiate? Sure. Maikling sagot niya. Can you try it for a month? Try what? Kunot noong tanong niya. Being a family. If it will not work, then we decided what we're gonna do next. Ano to? Bahay-bahayan? Sarkastikong tanong niya. Bakit pa gagawing bahay-bahayan kung pwede namang totohanin? Sapo ang ulong napatayo siya. You are so confusing, Marco. I don't really get you. Marry me, Alexandra. Just marry me and everything will be alright. Bahaw siyang natawa. Sa kabila ng pagsisikip ng dibdib niya,
ay bahaw pa rin siyang natawa sa biro nito. "It's not funny, Marco." "Who said I'm joking?" Malakas siyang bumuntong hininga at tumalikod. "Inaanto ka lang." Bumuga siya ng hangin bago mabilis na hakbang na tinungo ang hagdan. "I mean it, Alexandra." Napatigil siya sa paghakbang, ngunit nanatiling nakatalikod dito. "Stop it, Marco. Bago ka magdesisyon, pag-isipan mo muna. Pag-isipan mo ng 100 beses. Kung sasabihin ko bang 1,000,000 beses ko nang pinag-isipan, papayag ka ba? Akala mo ganun lang kadali yun? Alam kong hindi, dahil hindi mo ko kailanman mapapatawad. I'm just saying that, because that's what I've been wanted." Napailing na lang at tuloy-tuloy ang hakbang na umakyat sa silid nila ni August. Mabuti na lang at hindi ni ito umungot na makatabi ang ama. "August, your father was gone crazy. Marrying me? Haven't you remembered how he hated me before? Because he thought that I trapped him?" Tama nang nandito siya kasama si August, but marrying Marco is like a suicide. Oo nga, at binuksan nito ang sarili sa kanya, showing his weakness. Ngunit paano kung hindi yun pang matagalan? She need to guard her heart, or else, kawawa lang siya sa huli. Hindi mapalagay si Alexandra. Anong oras at wala pa rin si Marco at si August? Pagkagaling nila sa sementeryo para bisitahin ang puntod ng kanyang mga magulang, ay dumiretso sila sa planta. Nauna lang siyang umuwi dahil sa pananakit ng puson, sanhi ng buwan ng galaw. So far, hindi naman siya nahirapang mag-adjust sa gusto nito. Alam niyang hindi siya nagkukunwaring masaya sa harap ng anak. Maliban lang sa binanggit na kasal ng ama nito na ipinagpasalamat niyang hindi na naulit. Marahil na bigla lang ito. Naniniwala pa rin siyang hindi ang katulad ni Marco ang gusto ng commitment. Kahit na ang libre ng oras nito ay inilalaan lang sa kanilang anak, naiinggit siya sa totoo lang. Dahil may mga araw na hindi agad nakakauwi ang lalaki, ay ito lang ang bukang bibig ni August. Malalim siyang bumuntong hininga at sumilip ulit sa bintana. Sobrang tahimik ang bahay na yon kapag wala si August. Nakakabingi at hindi niya gugustuhin ang mapag-isa na matagal roon. Gusto ni Marco na may katulong sila doon. Ngunit nagpumilit siyang huwag na. Kung may katulong pa sa bahay na yon, ay baka mas mababaliw na siya nang walang ginagawa. Hindi siya sanay. Ang nabanggit naman ni Marco na kakailanganin nito ng bago manager ay hindi natuloy, na mas lalo niyang ikinabagot sa bahay. Maya't maya ang tingin niya sa oras. Malapit na mag-alas 9 ng gabi. Kung sana'y hindi na lang dinala ni Marco si August, ay hindi siya mababahala ng ganito. Nakarinig siya ng pagtigil ng paghinto ng sasakyan sa labas. Otomatikong napatayo siya sa kinauupuan at walang pagdadalawang isip na binuksan ng pinto. Mabilis ang mga hakbang ni lumabas siya at sinalubong ang mag-ama. "Are you still awake?" Tanong agad ni Marco. Inis niya itong siniringan. "Sa tingin mo makakatulog ako sa pag-aalala dahil sa kakahintay sa inyo?" "You're worried?" Kay August. Mabilis siyang sagot. Inakay na niyang anak papasok. Wala itong imik at mukhang inaantok na ito. "Anak, kumain ka muna?" Aniya sa anak na makapasok sila sa loob. "Mama, kumain na po ako. Tita Lolita put a lot of food in my plate." "Tita Lolita?" Anong ginawa ni Marco doon at dinala pang kanyang anak? "I'm really sleepy, Mama." Sabay hikab nito. Wala na siyang nagawa at binihisan ito ng pangtulog. Napatingin siya sa pinto nang bumukas iyon. "Have you eaten?" Tanong ni Marco. "Hindi ako gutom." Malamig niyang tugon.
Hindi pa rin mawalang inis niya dito dahil dinala nito si August kung saan-saan nang hindi niya alam. Are you mad? Umingos lang siya. Talagang naiinis siya dito. Ayaw niya itong kausapin. Bumitiw ito ng mahinang buntong hininga saka lumabas. Nagbilang lang siya ng ilang minuto bago naisipang bumaba para maghapunan. Kumakalam ang kanyang sikmura kanina pa, ngunit hindi niya magawang kumain dahil nag-aalala siya kanina ng sobra. Natigilan siya nang maabutan niya si Marco sa kusina na may sinasalang. I'm reheating your food. Anito nang malingunan siya, na natili siyang walang imik. Ayaw niya talaga tong kausapin. Look, I'm really sorry, okay? It was an unexpected invitation. Hindi na kita natawagan dahil deadbat ng cellphone ko dahil sa kakalaro ng anak natin. Inihanda nito ang kanyang plato at nilagay ang pagkain. Tahimik pa rin siyang umupo at kinain na rin ang isinilbi nitong pagkain na siya rin ang nagluto. Ikinuha siya nito ng maiinom at naupo sa kanyang harap. Hindi maiwasang matuwa ng kanyang puso sa reaksyon ni Alexandra. It's so wifely. Nangangalahati na to sa kinakain, ngunit wala pa rin yatang balak na kausapin siya. You are really mad. Mahinang sambit niya. Does Lolita treated August well? Biglang lumabas sa bibig nito. Unti-unting gumuhit ang pagtatakang anyo sa kanyang mukha. She don't have a reason not to. Talaga ba? I heard she's a single mom too. I think she is a wife material. Bagay kayong dalawa. It sounds so bitter. What? Naguguluhang tanong niya. What the hell are you talking about? Are you trying to oppose something or what? Wala. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Saka walang anumang nagpatuloy ito sa pagkain. Is this all about bringing August there? Or going home late? Hindi na siya sinagot at parang walang narinig na nagpatuloy sa ginagawa. I'm sorry, okay? Hindi na mauulit. But stop bragging out about Lolita. She has nothing to do with this. Why not? She used to like you before. Or maybe you'd realize you like her too. What the hell? Hindi makapaniwalang tumitig siya dito. Alexandra, please. Kung galit ka, hindi mo kailangan mandamay ng mga taong walang kinalaman sa galit mo. And now you're defending her. Of course! Wala naman siyang kinalaman sa inis mo o galit mo. Pagtatanggol niya kay Lolita. Seriously? Anong kinalaman nito sa pinag-usapan nila? The poor woman was very courteous at naging maayos ang pakikitungo nito sa kanilang mag-ama at hindi niya maintindihan kung bakit nadamo ito sa inis na Alexandra ngayon. Oo nga naman. Bahaw itong natawa. But you have all the right to bring out about Jeremy every time you talk. Tuluyan na siyang tumayo. Tumunghay siya dito sa naiinis na tingin. Jeremy and Lolita is a way different, Alexandra. You and Jeremy had a relationship, while me and Lolita were not. Oh, how's your lovely Dovey? I heard you calling him the other day. Did you miss him? Do you want to meet him? Nagulat na siya nang padaskultong tumayo. Me and Jeremy never had a relationship. Saglit na huminto ang kanyang paghinga. Nanatili siyang nakatitig dito hanggang sa tumalikod na to at tinungo ang lababo para hugasan ang pinagkainan nito. Did he heard it right? Ngunit anong ibig sabihin ng tawagan ng mga ito na babe? That day na gusto niyang pilipitin ang leeg ng dalawa dahil saglit na nagdilim ang kanyang paningin. Alexandra, stop it, Marco. I'm terminating this conversation. Alexandra, what? Inis itong bumaling sa kanya. You have a red stain on your Nanlaki ang mga mata nito
Mabilis nitong binitawan ang platong may sabon at namumula ang mukhang tumingin sa kanya. I'm sorry. It was just napakagatto ng labi at hindi maituloy ang sasabihin. Naubusan kasi ako ng napkin. Nakalimutan kong bumili kanina. Excuse me. Mabilis ang hakbang nitong lalabas sana sa kusina at lalampasan siya, ngunit maagap niya tong naagapan sa braso. There's a store nearby. Pwede kitang ipabili. Ano, kung hindi ka nahihiyang bumili. Natuon ang tingin niya sa makinis itong leeg. Wala sa loob na hinipan niya yon na ikinataas ng balikat nito. Bakit naman ako mahihiya? Saka hinipan iyon ulit. Marco, nakikiliti ako. Mahinang saway nito. Tumigil naman siya sa ginagawa at panaikot to paharap sa kanya. Just wait here. It's not gonna take long.